Day in the life of a medtech student, Reading the Philippines Edition! Come and join us as we explore one of the most historic museums here in the Philippines, the Museo ni Rizal. To go there, just hop on any of the LRT stations and disembark in the Central Terminal Station. Once you get off, just take a quick pedicab that will go straight to Intramuros. Ang Museo ni Jose Rizal sa Fort Santiago ay nasa pangangalaga ng National Historical Commission of the Philippines. Isa ito sa 28 na museo na minamanage ng NHCP at 3 dito ay ipinangalan kay Jose Rizal. Tampok sa Museo ni Jose Rizal, Fort Santiago ang trial at execution ni Jose Rizal. Sa bungad ng museo ay makikita ang timeline ng buhay ni Jose Rizal. Magmula nang siya ay pinanganak hanggang siya ay pinatapon sa dapitan. Kabilang sa timeline ay ang kanyang pagbabalak na pagtungo sa Cuba noong 1896 hanggang siya ay maresto sa Espanya noong ika-3 ng Oktubre 1896 at nang siya ay mabitay sa Bagong Bayan noong ika-30 ng Disyembre 1896 sa ganap na 7:03 ng umaga. Ang silid-piitan, ang saldo kung saan nananatili si Rizal habang siya ay nasa Fort Santiago, ay dating kilala sa katagang Puerto de España, isang silid-taguan ng mga kagamitang militar. Makikita din sa loob ang figurang wax ni Rizal. Nagawa ni Guillermo Tolentino, National Artist for Sculpture. Sa harap ng silid-piitan, naka-exhibit ang mga huling liham ni Rizal ng kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid, at sa kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. Kabilang dito ang mga litrato ng kanyang mga kapatid, pati ang kanyang amatinan. Nakapaloob dito ang kanyang nararamdaman sa kanyang mga huling araw sa piitan kung saan siya ay humingi ng kapatawaran sa sakit na kaniyang idinulot. Parte rin ng kanyang liham ang pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang ikatatahimik, at sa huli, ibinili niya na ibaon siya sa lupa at lagyan ng isang buto at isang krus sa ibabaw, kung saan nakapaloob ang kanyang ngalan, kapanganakan at kamatayan. Dito naman sa silid paglilitis, makikita ang pagsasabuhay ng hukuman ng militar na matatagpuan sa kasalukuyang kinaroroonan ng pamantasan ng lungsod ng Manila na nasa loob rin ng Intramuros. Ito ay tinatawag na Cuartel de España na pinaglitisan kay Jose Rizal. Dito niya hinarap ang mga pintang at paratang ng mga Espanyol. Ang hukuman ay nagpasya na si Jose Rizal ay makulong at pagkatapos ay hitayin dahil sa mga kasong sedisyon, konspirasyon at rebelyon laban sa mga pamahalaang Espanyol. Sa ika-30 ng Desyembre sa Luneta, ang kanyang pagbitay ay naging isang malaking pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at naging inspirasyon sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kalayaan. Samantala, sa ikatlong silid naman na pinangalan ng Silid Kabayanihan, matatagpuan ang isang maliit na papel na naglalaman ng patriotismo ni Rizal sa bayan, na maingat niyang itinago sa alcohol stove na ibinigay ni Pardo de Tavera na kanyang ginamit nang siya'y nakapili. Sa parehong silid din, naka-exhibit ang peraso ng kanyang gulugod or vertebrae ni Rizal na tinamaan ng bala nang siya ay binitay sa Bagong Bayan. Ang susunod na silid ay tinatawag na silid audiovisual. Ito ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng museo. Sa audiovisual, naka-exhibit ang mga larawan ni Rizal na mula sa Centennial Birth Anniversary Painting Palace. Nakatulad ng kanyang huling sandali at maging ang paggagamot ni Rizal sa kanyang ina na si Teodora Alonso. Ngayon naman, tayo ay magtungo sa ikahuling silid na tinatawag na Silid Pamana, kung saan matatagpuan ang ilan sa mga pinakamahalagang kayamanan na siyang iniwan ni Rizal. Isa sa pinakamahalagang kayamanan ng ating kasaysayan ay ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filipos Turismo. Ang Noli Me Tangere ay ibig sabihin ay huwag mo akong salilin, ay sinulat ni Rizal noong 1887. Ipinapakita rito ang mga katiwalian at pang-aabuso ng mga Espanyol at ng simbahan noong panahon ng kolonyalismo. Samantala, ang El Filipos Turismo na inilathala noong 1871
ay itinuturing na mas madilim at mas seryosong pagpapatuloy ng Lolo Tangere. Ipinapakita nito ang matinding galit at pagkadismaya ni Rizal sa kawalan ng pagbabago sa lipunan. Ang lahat ng mga memorabilia na ito ay hindi lang mga alaala ng nakaraan, kundi paalala ng ating pagkakakilanlan at inspirasyon upang ipagpatuloy ang diwa ng kabayanihan sa makabagong panahon.